Magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay ang ating pong worship service sa Sunday. Ang pamagat po ng ating mensahe sa umagang ito ay Comprehend the True Beauty and Loveliness of our Lord Jesus Christ. So, makinig muna tayo ng isang song bago tayo magsimula. Just man his own.
Magandang umaga muli sa bawat isa. Ang ating pong title sa message ng umaga ito ay pinamagatan nating Comprehend the True Beauty and Loveliness of our Lord Jesus Christ. So, we will try to explain kung ano talaga yung true beauty and loveliness of Jesus Christ compared to our natural mind and the love for ourselves. So, ang ating pong babasahin sa umagang ito ay napatatagpuan sa Hebrews chapter 9, verses 1 to 14. Hebrews chapter 9, verses 1 to 14. Then indeed, even the first covenant had ordinances of divine service and the earthly sanctuary. For a tabernacle was prepared, the first part in which was the lampstand, the table, and the showbread, which is called the sanctuary. And behind the second veil, the part of the tabernacle which is called the holiest of all, which has the golden censer and the ark of the covenant overlaid on all sides with gold, in which were the golden pot that had the manna, Aaron's rod that budded, and the tablets of the covenant. And above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we cannot now speak in detail. Now when these things had been thus prepared, the priest always went into the first part of the tabernacle for performing the services. But into the second part, the high priest went alone once a year, not without blood, which he offered for himself and for the people's sins committed in ignorance. The Holy Spirit indicating this, that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while the first tabernacle was still standing. It was symbolic for the present time in which both gifts and sacrifices are offered, which cannot make him who performed the service perfect in regard to the conscience, concerned only with foods and drinks and various washing and fleshly ordinances imposed until the time of Reformation. Verse 11, But Christ came as high priest of the good things to come, with a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation, not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Tayo manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kami nagpapasalamat sa umagang ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na makarinig na iyong mga salita. Alam po namin, Lord, na Ikaw po, Lord, ang nagplano nito, Lord, na kami, Lord, ay binigyan mo ng good health, time upang makarinig po, Lord, na iyong mga salita sa umagang ito, Lord. Salamat din po, Lord, sa pribilehiyo na ibinigay mo sa akin na bilang tagapagsalita ng mensahe sa umaga ito. Gabayan mo po ako, Lord, upang maipahayag ang tunay na salita mo, Lord, sa umagang ito. I-bless mo rin kaming makikinig. Buksan mo ang aming puso't isipan na maintindihan namin ang true loveliness and beauty of Jesus Christ compared sa aming mga natutunan, sa aming natural mind, sa aming pag-iisip, sa aming pagmamahal sa aming sarili. Lord, bigyan mo kami ng unawa upang maintindihan ito, Lord. Salamat muli, Lord. At dalangin namin to, Lord, sa pangalan ng iyong anak, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay dapat maintindihan natin, we have to distinguish the true loveliness and godliness and goodness of Christ, ang kanyang grace na ibinigay sa atin, at dapat ma-distinguish natin ito sa ating natural mind na nakukomprehend lamang natin ang mga natural na mga bagay. Tapos, nandun pa yung love of ourselves na naghihinder din po sa atin upang maintindihan talaga natin ang tunay na grasya ng Panginoong Hesukristo na binigay sa atin.
So sa umagang po ito ay marami tayong mga verses na gagamitin. Although these verses na aking binasa ay about the priest of the Old Covenant and the highly priesthood of our higher priest, which is Jesus Christ, na hinalintulad po yung mga Old Covenants, kung paano sila maghahandog ng kanilang mga sacrifices doon sa pamagitan ng isang priest at isang handog upang sila ay makaranas ng katagumpayan at pagpawalang sala ng mga kasalanan, compared na ginawa ni Jesus Christ dito ngayon na siya ang once and for all sacrifice. Pero gagamitin natin ito rin sa ating pag-uusapan ngayon upang ma-distinguish natin ang ating natural mind, ang ating pag-ibig sa sarili, at ano ba talaga ang tunay na grasya ng Panginoon kung malalaman natin ang kanyang beauty, no? Ang kanyang beauty at ang kanyang loveliness about Jesus Christ. So, babahagi po tayo ng tatlong aspeto po dito. Unang-una, what is our natural mind? Ano ba yung ating likas na kalagayan? Anong mga nature nito? Number one, what is our natural mind? Number two, the love of ourselves. The love for ourselves. Ano ba yung limitations ng love for ourselves? Number three, the true beauty and loveliness of our Lord Jesus Christ. So, unang-una po, our natural mind, the love for ourselves, and the true and beauty and loveliness of Jesus Christ. So, marami po tayong nararanasan sa ating buhay, lalo na sa pandemic na to, kasi we have been experiencing this for about how many months already, yung ating COVID-19 na pandemic. At ako po ay nakakapanood din po ng ibang mga talk show or something like Zoom meeting, katulad ng kay Isa Calzado na kahapon ay narinig ko sa isang bahagi nila na parang sila ay nag-uusap kung ano ba yung cost ng ating isolation, no? At ang kanilang ibinahagi doon sa cost of our isolation, kasi we're being isolated from each other because of the quarantine na ginagawa ngayon. Sabi nila meron lumalabas na second pandemic, which is more on the emotional side, at ito yung parang depression. So sila ay nagbabahagi kung paano ito masusolve sa pamagitan ng kanilang tulong. Meron nga isang grupo doon na sila ay nag-hire ng mga psychiatrist, kasi marami pong tumatawag sa kanila ng mga tao na nagpapatulong kung paano nila malampasan itong mga emotional na baggage na nakarilang nararamdaman during the isolation or during the quarantine. At ang medyo hindi magandang na statistics, kasi lumalabas hindi lamang sa mga adults, kundi mayroon din mga bata, mga 8 years old or 10 years old na tumatawag sa kanila at nagtatanong kung paano nila malampasan ito. So on our first weeks during our quarantine before, during the March, ako po ay nagturo about worry, no? How to not worry, kasi mayroon po tayong binanggit doon sa Matthew, no, na hindi mag-worry talaga. But sabi ko nga doon ay we will tackle more on the gospel of Jesus Christ, kasi we believe na ito yung panahon na ibinigay sa atin upang ibahagi talaga ang magandang balita ng kaligtasan. So, marami po tayong nararanasan ngayon, at ang sabi nga, napakalayo naman itong mga topics natin na binibigay about the gospel of Jesus Christ. But we believe that this is not a long shot, no? Sa mga hindi makakaintindi, this is a long shot, kasi ang perception noon ay napakalayo about Jesus Christ and our experiences today, na kami ay nakaranas ng pandemic, isolation, wala kaming mga pagkain, hindi kami nakakapunta sa aming mga kaibigan, kami ay nadidepress. Malayo naman masyado namang malayo yung tinuturo mo about Jesus Christ. But based on our analysis, based on the Word of God, we can only solve this one if we know the true beauty and loveliness of Jesus Christ. Kaya nga magkukonsume tayo ng maraming mga verses at sermons to illustrate talaga kung sino si Jesus Christ. Kasi kung i-depend lang natin ang ating kalagayan ngayon
either temporal o eternal sa ating natural mind, and probably or our love of ourselves, hindi natin maabot talaga na tayo ay hindi mag-worry. Kasi nandito yung sistema ng mundong ito. Di lamang sa sistema ng mundong ito, nandun pa si Satan at nandun pa yung ating natural mind na likas na makasalanan. Those things contributed talaga sa ating pag-worry sa mundong ito. Yung kasi sinosuppress tayo ni Satan, the worldly system. Makikita naman natin manifested ngayon sa mga government and other system in the world. Talagang manifest na chaos talaga, although ang tawag doon cosmos, but ang sistema ay parang hindi talaga ayon maganda ang pinapupuntahan. At the same time, mayroon pa yung nature natin na tayo ay likas na makasalanan. Ang ating kasalanan ay nagkukos ng mga problema, di lamang problema eternally, which is the penalty on the death side, on the eternal side, but problema din sa ating mga buhay ngayon. So we will concentrate now on the three aspects na dapat nating bibigyan. Ang dalawa ay ang ating natural. At ang pangatlo yung ating bibigyan ng diin kasi that will solve the problem. No? It will solve the problem. So, number one, our natural mind. No? Kaya ko ginamit itong verses na to kasi dito, nakalagay dito, the earthly sanctuary. No? Babasahin ko ulit para mabigyan natin ng diin kung bakit ko binigay ito. Verse 9, chapter 9, verse 1 to 5. Then indeed, the first covenant had ordinances of divine service and earthly sanctuary. For a tabernacle was prepared, the first part in which was the lampstand, the table, the shewbread, which is called the sanctuary, and behind the second veil, the part of the tabernacle which is called the holiest of all, which had the golden censer, and the ark of the covenant overlaid on all sides with gold, in which were the golden pot that had the manna, Aaron's rod that budded, and the tablets of the covenant, and above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we can speak in detail now. Ito po ay binigay ng halimbawa kasi ito yung pinakamalapit na object or things sa panahon ng Israel sa glory ng God. Pero pag babasahin natin sa dulo, hindi ito makakasolve sa kanila because this is just temporary. The same with us, this is our natural mind. Our natural mind, ganun lang ang maabot ng natural mind. So, bibigyan din natin ng panahon nito para ma-explain natin ito. Ang tabernacle po ay pinagawa ng Panginoon yan kay Moses during the journey on the wilderness. Ang sukat po niyan is about 15 meters by 5 meters by 5 meters. So, ang haba is about 15 meters. Hinati yan into dalawa. Yung unang the sanctuary, which is the holy place, ay 10 meters by 5 meters by 5 meters. Nandun nakalagay ang lampstand, ang table at ang shewbread, no? Ito po ay parang ang lampstand, yun yung parang mayroon siyang parang 6 na branches. Nandun yung parang nagbibigay ng ilaw sa kanila sa tabernacle, no? Tapos mayroon doon yung table, nilalagay yung shewbread doon. Mayroon 12 shewbread doon na representing po sa 12 tribes of Israel. Nandun yan sa first part ng tabernacle, yung entrance doon 10 meters. Pero after the 10 meters, mayroon doong veil na nakatakip. Ang sunod na part po ng tabernacle ay holiest of holies. Ito po yung nandoon yung golden censer, the ark of the covenant. Doon sa ark of the covenant, mayroon doong nandoon yung golden pot that had the manna, yung pot na lalagyan ng manna. Ito yung pagkain ng Israelites sa panahonan ng wilderness. Nahuhulog ito tuwing umaga at kinukuha nila ito, niluluto nila ito or binibake or something like that na kakainin nila during their journey on the wilderness, which took them about 40 years to pass from Egypt to Canaan. Now, nandun din yung Aaron's rod that budded kasi mayroon pong basta may Aaron rod doon, yung ginamit ni Aaron, yung parang tungkod niya na mayroon tumubong dahon doon.
And the tablets of the covenant, yun yung nandoon yung 10 commandments. The second tablet, kasi yung unang tablet po ay nasinira ni Moses, pero ito yung second tablet of the covenant, nandoon yung 10 covenants. Nandoon yung 10 commandments. And above it were the cherubim, the glory overshadowing the mercy seat. Doon sa box na yan, kasi mayroong Ark of the Covenant, about approximately 4 feet by 2 feet, ang laki ng box na yan, ang tawag ng Ark of the Covenant. Nandun yung parang takip yung lid, na nandun yung dalawang cherubim na parang nakalimlim doon sa mercy seat na yan, at doon nila hinahati yung doon nila nilalagay yung dugo, pinapatak nila doon para masatisfy ang kanilang conscience, no, sa kanilang paniniwala na tinaktakpan ang kanilang kasalanan. Dito, ito yung representing ng ating natural mind. Yung ating natural mind ay mayroon itong maaabot lamang na holiness ng God, no? Actually, maabot ng ating natural mind ang holiness ng God. Kung pag-aaralan natin ang Romans book, the Epistle of Romans, makikita natin doon sa Romans 1:18 na we are the subject of wrath. Kaya nga ako din, nung ako'y nag-aaral dito, ay naguguluhan din ako dito, pero na-realize ko na talagang tama itong Biblia. Kasi yung una doon sa chapter 1 kasi, ang pinapaliwanag ng ni Paul sa mga taga-Roma, yung mga Gentiles, yung hindi nakarinig ng oracle of God, kasi ang mga Jews lamang ang binigyan ng oracle of God or the word of God sa pamamagitan ng kanilang sa pamamagitan ng Biblia na kanilang binabasa. Sabi ni Pablo doon sa chapter 1 ng Romans, sabi na makikita din ng holiness, nakikita din ng mga Gentiles or mga barbarians, Greek or other aside from the Jews, kung ano yung holiness ng God. But it is enough for them to be condemned. Uulitin ko, ang knowledge na yan na binigay sa mga Gentiles is enough for them to be condemned, but they cannot realize the true beauty of God, kasi makikita lamang ito sa mga creation, no, sa mga natural things like trees, moon, sun, rivers, birds. Makikita lang nila na mayroong God at marirealize na very holy ang God. In their mind, marirealize na with that natural mind, marirealize na sila yung makasalanan. So sabi ni Paul doon, yung mga Gentiles na hindi nakarinig ng oracle of God, marirealize na sila yung makasalanan. And it is enough for them to know that they are condemned, but they cannot be saved. Kino-compare niya doon sa mga Jews din, na sabi niya, kayong mga Jews, mas advance kayo kasi nandoon na yun, pinili kayo ng Diyos, nandoon na yung oracle of God, binabasa nyo dyan, nakikita nyo na ano yung mga inuutos ng God. But even though you realize or read the Bible or read the oracle of God, hindi pa rin kayo maliligtas. Kaya nga, pinapakita dito, the earthly sanctuary, pinakamalapit ito sa glory of God. Pinakamalapit ito sa glory of God. Kasi dito bumababa ang glory of God. Kung gustong kausapin ng God, sina Moses at sina Aaron, doon siya papasok. Kasi yung lid na yan, doon ibubuhos at doon bababa ang glory. Kung natatandaan niyo yung pillars of cloud and pillars of fire, pag huminto yung pillars of fire, bumababa din sa tabernacle. Titigil din sila at kakausapin sila ng God. So, hinalintulan natin ito na this is the earthly sanctuary is a very temporal thing. But this is very important sa mga Israel ito kasi yun yung kanilang pinaka holiest of all the objects of all things. The Ark of the Covenant is the holiest of them all. In fact, napatatandaan nyo nga na si Usa nung hinawakan niya yun na nahulog yung Ark of the Covenant, nung hawakan ni Usa yan, siya ay namatay. Ganun ka-holy sa kanila ito. At hindi pwedeng ilakad ito ng mga ordinaryong tao. Mayroon lang isang family doon sa Levi tribe, ang Kohatites, na talagang magdadala nito. So I mean, this is the most holiest thing
This is the most holiest place sa kapanahunan ng mga Israel. But sinabi dito, this is just a temporal thing. Hindi mo maaabot dito ang true knowledge of the true grace of God hanggang hindi dumating yung Reformation time or pagdadating ni Jesus Christ. So, nung una, what is our natural mind? Our natural mind can comprehend the holiness of God. Our natural mind can comprehend that there is God, na nandun siya, nag-aalaga siya sa atin, pero hindi natin talaga maintindihan yung true beauty and loveliness of Jesus Christ hanggang hindi inire-reveal ng Panginoon yan at hindi tayo ma-illuminate at hindi tayo maboborn again. Kaya nga sa ating ngayong kalagayan, maiintindihan lang natin na tayo ngayon ay nandito, nakaranas ng pandemic na to. Alam natin na may God talaga na nandun sa taas, nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan, nagbibigay sa atin ng proteksyon. Although yung iba, dahil nga hindi nga maintindihan pa yung tunay talaga na kung sino yung God, parang umaalis sila doon na natural mind cannot comprehend the spiritual things. Sabi nga sa 1 Corinthians 2:14, the natural mind cannot comprehend the spiritual things because parang foolishness sa kanila ito. But sa atin na nakakaintindi, ito yung tunay talaga. So, number one na nakapaghinder sa atin upang makita talaga ang true grace, the true beauty of Jesus Christ, the true beauty and loveliness of Jesus Christ is our natural mind. Natural mind. Kung babasahin niyo ang Romans, ganon din. Kaya nga pagdating doon sa Romans 3, sinabi na, you're all condemned. You're all condemned. No one can save. Sabi nga daw sa Romans 3, sabi niya sa Romans 3, no one seek the, sabi na dito, there is none righteous, there is none righteous, no, not one. There is none who understand, there is none who seeks after God. Sabi, Brother Carlo, paano yung mga tao na naghahanap po? Paano ba yung tao na naghahanap talaga siya, no? Pupunta tayo ngayon sa number 2. Sa number 2, the love of ourselves. The love of ourselves. Babasahin ko itong ating verses sa 6 to 10. The limitation of the earthly service. Now when these things had been thus prepared, the priest always went into the first part of the tabernacle for performing the services, but into the second part, the high priest went alone once a year, not without blood, which he offered for himself and for the people's sins committed in ignorance. Bas, titigil muna tayo doon, ha? Ang trabaho ng priest, ang trabaho nila ay araw-araw sila pupunta doon sa sanctuary. Yung first part, yung 10 meters by 5 meters by 5 meters. Nandun kasi yung showbread at saka yung lampstand. Ayusin nila yon, papalitan nila. Kung panis na yung pagkain na yan, papalitan nila yung 12 na showbread na yan doon sa table. Yung trabaho ng priest daily. Hindi kailang high priest, pwedeng ordinary priest. Sa titingnan lang niya na maayos yung lampstand, titingnan lang na maayos yung showbread doon, na 12 showbread representing the 12 tribes of Israel doon sa table na yan. Tapos lalabas na siya. Pero mayroon siya ditong isa, but into the second part, the high priest went alone once a year, not without the blood which he offered for himself and for the people's sins committed in ignorance. Sabi dito, once a year, ang tawag ngayon, it is still existing in the Israel ngayon, Yom Kippur. Doon na Yom Kippur na yan. Once a year, papasok yung high priest doon sa holiest of holiest. Una-una, yung incense, yung altar of incense. Kaya magtataka dahil dito, the golden censer and the Ark of the Covenant. Nagtataka tayo dito kasi ang golden censer dito ay nakaposition siya sa loob ng holiest of holiest, the holy of holiest. Pero doon sa Old Testament, nasa labas siya, before the veil. Kasi ito po ay dinadala ng high priest ito. Sinisindihan yan, lalagyan ng mga aroma yan, parang offering doon sa God. Doon sa Ark of the Covenant. Ngayon, gagawin niya, magagawa siya ng parang, mayroon siyang, into the second part, the high priest alone, once a year, not without the blood, dadala siya ng blood na nilagay doon sa labas, no? Yung
blood na yan, galing yan. Tapos isi-sprinkle niya doon sa lid, doon sa mercy seat, doon sa parang takip ng Ark of the Covenant. Yun ang parang purpose nun. Ang purpose nun, which he offered for himself and for the people's sin committed in ignorance. Kasi mayroon silang siguro nami-miss na mga sins. Kasi yung kanilang mga sins na ordinary, everyday nila sinasacrifice yan. Everyday nila inaalay yung ano doon. Pag may mga problema, magkasala sila, nag-aalay kagad sila ng tupa doon or something na require. Kung mayroon silang mga harvest, lahat marami silang mga sacrifices doon. Pero itong blood na to, dinadala ito ng high priest na to. Binadala ito ng high priest na to doon sa holiest, the holy of holies. Isi-sprinkle niya doon sa mercy seat, no? Pero number 8, sabi dito, the Holy Spirit indicating this, that the way into the holiest of all was not yet made manifest while the first tabernacle was still standing. No? Sabi nun, habang nandun pa yung tabernacle, hindi pa na ma-manifest yun, hindi na kukumpleto yun. Ang purpose lang doon, sa verse 9, it was symbolic for the present time in which both gifts and sacrifices are offered which cannot make him perform the service perfect in regard to conscience. Hindi nila ma-perfect yung regard to conscience. Mayroon pa rin silang konsensya doon. Pero ang pinopurpose lang nitong blood na to, verse 10, concern only with foods and drinks and various washing and fleshly ordinances imposed until the time of Reformation. Ang Reformation nito yung dadating na talaga si Jesus Christ na mapapalitan na yung old tabernacle with the new tabernacle na explain natin mamaya, which is in heaven. Babalikan lang natin doon. The love of ourselves. Bakit sabi no one seek the Lord? We are seeking the Lord. Yung sinasabi, paano na yung mga tao na nagsisik sa Lord? They're not seeking the true Lord. Ang sinisik lang nila yung God nila na gusto nila, masasatisfy lang yung food, drinks at mga pangailangan nila. That is why sa ating likas na kalagayan, mayroon tayong natural mind, maintindihan natin na banal itong Diyos, banal ito, kailangan kong sumunod dito sa mga utos na to, may mga regulation na to. Under tayo sa mga regulation ng ating mga batas, no? The same time, under din tayo ng ating self-love. Mayroon tayong paka-narcissistic yung parang mahal na mahal natin ang ating sarili. Siyempre, natural mind yan, no? Natural mind na kailangan natin kumain, kailangan natin i-supply yung ating mga anak ng pangailangan nila, kailangan natin gumaling sa ating mga karamdaman, kailangan natin na makatapos na itong ating pandemic na to. That is the love of ourselves. That is the love of ourselves. We're seeking God for the love of ourselves, no? Kung mabuksan niyo sa John 5:26, ang sabi dito sa 5:26, sabi ni Jesus Christ sa John 5:26, Jesus answered them and said, most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal on him. Verse 28, then they said to him, what shall we do that we may work the works of God? Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in him who sent, in him whom he sent. This is the work of God, that you believe in him whom he sent. So, sabi ni Jesus Christ, pinakain ko kayo, di ba? That is the verse that one is after na pinakain sila ng 5,000 na mga tao doon, ng mga lalaki. Sabi na, hinahanap-hanap nila si Jesus. Sabi ni Jesus, hinahanap-hanap niyo kayo kasi hindi kayo naniniwala sa akin, sa kayong mga signs doon. But kasi nakakain kayo ng loaves nabubusog kayo. That is the natural mind of man. That is the natural of mind of man. At the same time, meron talaga tayong love of ourselves. Love of ourselves. Na talaga naghahanap tayo, ng ating hinahanap ay God. Nahanap natin yung hindi yung tunay na God.
Kaya nga sabi ni ni Pablo dun sa Romans 3, no one is seeking God, not one. That is a universal no one, no talaga, wala naghahanap. Ang hinahanap ng mga tao ay yung God na magsasatisfy ng ating fleshly desires like food, minsan naghahanap tayo na mga ganito because of our natural things. Ngayon, bakit mo binabanggit yan? Masama ba yan? No, hindi masama yan, our natural mind. Pero kung gusto talaga nating ma-solve yung ating problema, kung gusto mo talagang mawala yung conscience, kasi sabi dito, ang ating tinatakil ngayon dito ay conscience. Sabi dito sa verse 9, it was symbolic for the present time in which both gifts and sacrifices are offered, which cannot make him who performed the service perfect in regard to the conscience. Pagdating talaga sa konsensya natin, hindi niyan maaabot ng ating natural mind at sa ating self-love sa ating sarili. Ang masasatisfy lang talaga yung mga temporal things. Kaya nga magkakaproblema talagang ang tao kasi mayroon tayong konsyensya eh. Ang ating konsyensya, lalo na sa mga father, paano ko mapoprovide itong mga anak ko? No? Paano ito mapoprovide itong mga anak ko? Kasi mayroon talagang konsyensya eh, na parang kailangan ko magtrabaho, kailangan ko i-provide ito. Kaya kung hindi masatisfy ng head of the family yan, parang napakalaki yung konsyensya nila. Kaya ang mga tao ngayon, lalo na sa mga breadwinner, no? Nakikita mo sa mga interview ngayon, bakit kayo nagsusuicide? Bakit kayo nalulungkot? Kasi ang inisip na, dati ako ay breadwinner. Ako ang sikat sa aking pamilya. Ngayon, nung nawalan ako ng trabaho because of the pandemic, layoff, something, etc., kung ano mga sin, causes of the sin, ang sabi na binabaliwala na ako ng pamilya ko. Kasi I cannot anymore provide to them. So, my world is shattered. Konsyensya yan na nag-uusig sa atin. Marami tayong konsyensya na inuusig tayo sa ating hindi ko nasiserve yung aking nanay. Konsyensya yan. Ang isa pang konsyensya talaga ay from the dead works na tayo nakakapag-commit ng kasalanan. Mayroon tayong konsensya, kunyari nakakapag-commit ka ng adultery, o nakakapit ka ng ilang fleshly things doon, nakakonsensya ka rin sa asawa mo na nag-commit ka doon. Although hindi mo aminin yan kasi mayroon ka pa rin love of yourself at natural mind na okay lang yan. Pero mayroon tayong konsensya. Hindi ko na isa-isahin yung mga konsensya na yan kasi maraming konsensya which shatter our lives. Kaya nga, kailangan natin malalaman talaga kung ano ba talaga yung ginawa ni Jesus Christ. Ngayon, gagamitin ko to, although sabi ko nga, this is for the priestly things of Jesus Christ, but pwede natin gamitin ito. Kasi sabi na, until the time of redemption, kailangan natin ma-redeem, kailangan natin ma-illuminate, kailangan natin ma-born again. Sabi dito, verse 11, but Christ came as high priest of the good things to come, with a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation. No? Not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered into the most holy place once and for all. Si Jesus Christ ito. Jesus Christ entered into the most holy place. Hindi ito yung tabernacle made of hands, but yung the throne of grace doon sa langit talaga. Sabi na, for the bloods, mayroong if dito for if the bloods of bulls and goats and asses of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh. Yung mga yung mga fleshly things lang ito. Kasi nasasatisfy din ng mga Israelites eh. Pag sila ay nag-alay doon, nawawala din yung kanilang parang, okay na. Pwede na ulit. Kasi 1 year naman yan, mag-expire. Next year na ulit ako. Kung magkakasala ako, magbibigay ulit ako ng offering. Magbibigay ulit ako ng sacrifices. Pero sabi na, 14, tingnan niyo ang 14, which is our last verse. Very important to. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Sabi dito, how much more shall the blood of Christ,
kung ang temporary things na ginawa ng highly priest nyo ay nakakapag-signify ng less about regarding the food, drinks, and various washing regarding fleshly ordinances, sinasatisfy lang yung parang perfunctorily na dapat nating gawin. Kaya nga minsan na tayo ay bakit tayo pupunta sa simbahan? Perfunctorily, palagi kong ginagamit itong perfunctory. Ang ibig sabihin ng perfunctory, for the ceremony only, not with the heart. Parang katulad din ako nung una ko, papasok ako doon, Sunday, papasok ako simbahan, tapos manonood ako sine. Para lang sabihin, nakapunta na ako sa simbahan. That is what we are doing now. We're just asking, we're doing temporal ordinances, legalistic lang ang ating pagsunod sa mga ordinances na yan. In fact, masinga sa pagsunod ng mga, kung ano man ang Ten Commandments yan, legalistic ang ating pagsunod. Hindi talaga tayo sumusunod because of the love of God. Because we did not yet appreciate the loveliness and beauty of what did God to us and the beauty of the true God that we're seeking. Kaya sabi dito, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God. We have to realize that Jesus Christ sacrificed Himself. He is a holy God. He is the maker of heavens and earth. He is a truly God. He came into the world. He came into the world, obedient even to the death, obedient to the point of death, even to the death of the cross. No? Yan, parang kailangan natin spotless siya, wala siyang kasalanan because He will perform, He have to perform all the rules and laws of God. At the same time, ang pinaka-importante dyan, the death of Jesus Christ. Bago ko ipa-finalize ito, kasi mayroon akong isang pinapanood, ang pangalan niya, si John Garnett. No? Isa sa mga example ko yan na binibase ko yung aking historical theology, si Bruce Gore, si John Barnett, at saka si Reeves. No? Ito si John Barnett. Parang ito yung parang nakapag-born again sa kanya. Kasi siya ay, ngayon ay magaling siya na theologian, historical theology siya, nag-aaral talaga siya, doctorate siya. Pero dati, talagang pinanganak siya sa isang Christian church din, isang Christian family. Holy siya, talagang nag-attend talaga siya ng service. Pero once na nakapagtrabaho na siya, ang kanyang trabaho ay parang truck driver. Ang kanyang first na trabaho ay truck driver. He's some sort of ascetic. Ang ibig sabihin ng ascetic, hiwalay talaga siya sa mga kasalanan kasi na confine talaga siya ng kanyang family doon sa mga holy, sa mga maayos talaga. Pero nung nakalabas na siya, sabi niya, hindi ko maiwasan na parang nag-report siya sa isang manager. Nakita niya, nagbigay siya ng parang ticket niya, nakita niya may mga bold na mga pictures doon. Nakukonsensya na siya doon, Pero ang point niya doon, nung isang beses nagbabasa dito, sabi niya, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself with spot to God, cleanse your conscience from dead works. Sabi niya, yun pa lang talagang pagkamatay ni Jesus Christ at the blood of Jesus Christ, that was the pinapaka-central talaga na na-cleanse yung kanyang conscience at hindi na siya nakukonsensya. Because this man is parang ayaw talaga niya magkasala. Pero because of some sort of kasalanan, nakukonsensya pa rin siya. At nawawala ang kanyang parang assurance of kanyang salvation. Pero nung nabasa niya ito at na-illuminate siya dito, sabi na, who through the eternal Spirit, Spirit, offered Himself without spot to God. Wala siyang kasalanan. Cleanse your conscience from dead works to serve the living God. So we can only kaya ang ating the true beauty and loveliness of the Lord Jesus Christ. Kailangan natin balik-balikan ano ang ginawa talaga ni Jesus Christ sa iyo. Forget about your natural mind, forget about yourself. Kaya nga sabi dito, until mawala yung old tabernacle, and was also not yet manifest while the first tabernacle was still standing. Hindi magmamanifest sa atin talaga ang ating appreciation. Kaya nga ating title dito is Comprehend the True Beauty and Loveliness of our Lord Jesus Christ.
to solve our problem from our conscience. Kung talagang gusto mo dapat ma-appreciate mo yung ginawa ni Jesus Christ. Kaya nga binabalik-balik natin na Jesus Christ is truly God. Nagsakripisyo siya para sa iyo. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Nagsacrifice siya, ang kanyang dugo, ang kanyang inalay, hindi na inalay ang ibang third party, ang kanyang dugo. He is the high priest, at the same time, He is the sacrifice. And if you believe on that, believe on the Lord Jesus Christ, not on the legalistic way, not on the law, not on doing things, and maniwala talaga tayo the true beauty and loveliness of Jesus Christ, He will illuminate us and appreciate na talagang ako pala talaga ay ligtas sa aking Panginoon. Although marami nagsasabi, bakit are you teaching a very highly doctrine? No? Ang ibig sabihin kung sino man mga dyan na nakakaintindi dito, kung ano ibig kong sabihin ng highly doctrine. Ang highly doctrine ay kailangang ibigay talaga natin yan sa mga tao. Maraming natatakot na tuturo natin yung mga highly doctrine na yan. Kasi parang sabihin na that is parang license for us to sin. Na talagang si Jesus Christ ay namatay para sa iyo. You are secure. You are really saved by God. Efficacious yung kanyang pagka-save. Not because of the things you've done, but because of the love of God in you na siya ay nagsakripisyo. Kailangan natin ituturo yung mga high doctrine na yan na talagang Jesus is talagang namatay para sa iyo. Namatay para sa atin without abandoning our legalistic thinking na talagang tayo nakakapunta sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsunod ng batas, sa pamamagitan ng ating righteousness at maintindihan natin na si Jesus Christ at ang God talaga ay bumaba dito, nagsakripisyo sa iyo, iniligtas ka niya at ang kanyang kaligtasan ay sigurado na that's the time you will appreciate God. That's the time you will appreciate God and you will know the beauty and loveliness of His nature. The true grace of God. The true grace of God. So, I will end this one with this, dito, na parang, pag nalaman natin to, kasi itong number 14, sabi dito, how much more shall the blood of Christ, dapat malaman natin yung blood of Christ, who through the eternal Spirit, we have been saved by God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tatlo yan sila na nagsisave sa atin. Tapos sabi na dito, Himself without spot, ibig sabihin talagang na-complete ni Jesus Christ ang kanyang ginawa without spot na inoffer niya ang kanyang sarili ngayon. Cleanse us from our conscience. So, ang effect nito sa atin, number una, we will comprehend and appreciate the work and persons of Jesus Christ. Kaya nawawala ang ating mga problema sa konsensya. Kasi we will not rely on what we do or what we will be doing. But we will rely the promises of God na siya talaga ang nagligtas sa iyo. So, it will cleanse your conscience. Number two, it will make you humble. Kasi ang problema doon sa mga we can save ourselves by our works. They will not become humble. Kasi ang nila, ako nagtrabaho nitong aking kaligtasan eh. Ako ang nagsusustain ng aking kaligtasan. Ako ang nagtatrabaho ng aking kaligtasan. I am a contributory of my salvation and I contribute for my perseverance and preservation of God. You will not be humble. But if you will appreciate what God did for you, number one, you will clear your conscience. Kasi mawawala ang konsensya mo kasi it is all of God eh. Number two, you will become humble. And number three, you will love what God required for you. Kasi sabi dito, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, cleanse your conscience from the dead works. Yung dead works, yung mga, maski mabuti yan na hindi ayon sa Panginoon, dead works are to serve the living God. To serve the living God. This is not any more legalistic way of serving God, but to serve the living God with the result of your natural mind. Kaya nga sabi doon sabi ni James na parang, without works,
faith without works is dead. Kasi this is now the result. This is the time we'll talk about faith without works is dead. Because you will love the Lord your God. You will serve the living God with all your might and with all your strength. Not because you are required to do that, but you are illuminated and it is nature to do that. So, I hope po na, sabi nga, why are you teaching all these things ng gospel about Jesus Christ na problemado ang mga tao ngayon? We are teaching this one because this is the solution for our problem. Maraming pressure na lumalabas sa atin. May pressure na tayo doon sa ating earthly things, mayroon na tayong pressure sa trabaho, mayroon pa tayong pressure sa ating religion, sa ating spiritual life, na talagang kaya kayo nagkaganyan-ganan kasi mahina ang pananampalataya nyo. Sino bang mahina ang pananampalataya? Kayo bang nagsasalita ng mga ministers, malakas ba ang pananampalataya nyo? Kami ba na nakikinig, mahina ang pananampalataya na ninyo? But unless na ang yun lang makikita natin sa ating natural mind. That is the natural mind. Kaya kayo nagkaganon kasi natural mind yan. At saka pangalawa, kaya tayo sumusunod, nakukonvince tayo nga, mahina ang aking pananampalataya, kailangan kong magbigay, kailangan kong magtrabaho, kaya maraming nasascam sa relihiyon kasi tinitira yung natural mind. Tapos, nandun yung love. So, kulang ang aking paglilingkod. Kailangan ko magbigay, nasascam, nagbibigay ng mga malalaking pera kasi akala nila, yun ang makakapag-satisfy sa kanila. At yun ang makaka-achieve. Although, makaka-result din ng konti. But, the eventual things talaga ay dapat makita mo kung sino ang ginawa, kung sino si Kristo, ano ang kanyang ginawa. Kung ano ang kanyang ginawa talaga, pag-aralan natin kung sinong ginawa. Kaya sabi, why are you teaching high doctrine? Why are you teaching all about gospel? Because the gospel is about Jesus Christ. It is about the person of Jesus Christ, that He is truly God and truly man. And it is about the work of Jesus Christ, that He performed or obeyed all the rules and laws of God, and He died. Kaya nga, the death of Jesus Christ is the ultimate, the panacea of all these things, pinapakinatok-tok na maintindihan natin ito, na talagang maintindihan natin. Kaya nga, let me give this time to illustrate to you the gospel. The gospel is, God is very holy. God is very holy. We are sinners, we are covenant breakers, we are rebellious people because we inherited the nature of Adam when he fall. Nung fall talagang rebellious tayo. And we can only be redeemed by the redemption work of Jesus Christ. That He came into this world to save sinners, of which we are the, sabi ni Paul, Jesus Christ came into the world to save sinners, of which I am worst. Sabi ni Paul yan, he is the worst, ang classification is worst. Ngayon, you can achieve only that through your faith. Not by your works, not by your ceremony, not by your religion, but by faith on the Lord Jesus Christ. And ask God that the Holy Spirit will illuminate you and regenerate you, because only the Holy Spirit can regenerate and let us parang ma-born again tayo, at we will realize, we will see the true beauty of the Lord Jesus Christ. So, ang ending po natin dito, kailangan natin ma-realize talaga ang true beauty of Jesus Christ. The true beauty and loveliness of Jesus Christ, because that is the grace of God. We should study the holiness of God para malaman natin makasalanan tayo. Hindi natin pag-aralan ang holiness of God. But we should also study the grace of God. Kung ano talaga ang grace na binigay niya sa atin na makasalanan. Na dati makasalanan, ngayon ay righteous na. Not because of our righteousness, but because of the righteousness of God. And hindi na tayo napapunish, hindi na tayo naparusahan. Not because we are good, but because Jesus Christ died for you.
at kinuha niya ang mga punishment ng ating kasalanan. If we will realize that, we will appreciate the beauty and loveliness of God, our Lord Jesus Christ. And I hope, and I pray, and I beseech you to be reconciled with God. Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Tayo manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, kami Lord ay nagmamakaawa sa iyo Lord na bigyan mo kami ng illumination, regeneration, na maintindihan namin Lord ang true beauty and loveliness of Jesus Christ, na siya talaga Lord ang aming kaligtasan, at siya nagbubura ng mga konsyensya namin sa aming mga nagawa sa dead works, at nabigay sa amin ng illumination na ma-appreciate namin na ikaw talaga ang nagbigay sa amin ng grasya upang kami makasustain sa aming buhay, at higit sa lahat magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat muli Lord, at dalangin namin to Lord in Jesus name. Amen. God bless po mga kapatid.